Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog, your underrated vlogger. Ang pag-uusapan po natin mga kababayan ay ito pong uh, 2-day visit ng Prime Minister ng Japan na si Fumio Kishida sa ating bansa at napakaganda po ng resulta ng kanyang pagbisita at ang mainit na pagtanggap ng ating presidente, ng ating First Lady, ni VP Sara Duterte at ng ating mga mambabatas na kung saan siya po ay binigyan pa ng courtesy call sa joint session ng ating Kongreso, which is a very welcome. Yun, nakita nyo no, na talagang kung ikaw ay talagang friend ng aming bansa, we will give you that courtesy. Kasi kaibigan ka namin. Nakita nyo kung paano po winelcome ang Prime Minister ng Japan. Why not? Sana ganyan din yung bansang umaagaw ng ating West Philippine Sea. Di po ba? Pero bago po tayo magpatuloy, i-flex ko lang po yung Haya Nature Resort. For more details, please go to their Facebook page at tayo po ay magbibigay pugay sa ating mga channel members at ganoon na rin po sa malahat ng nanonood ng ating videos, nagla-like and share. Maraming salamat po sa inyo and may God bless you all. So, yun po no, tuloy natin mga kababayan ano. Napakaganda no? Parang it is always festive. 2-day festival. Na kung saan parang daig pa natin nagkabit tayo ng banderitas, may mga banda diyan, mga nagagandahang mga muse, no? Namimiss ko po 'yun, di po ako nakakapanood dito noon sa amin sa Gapo eh. So, ang piyesta sa Gapo, yung Rizal Day, December 30. Nakita nyo? Segway lang natin sa plaza namin, dyan sa Triangle. May Battle of the Bands pa, bawat barangay po. No, kung maa-afford ng barangay na mag-hire ng mga banda, yung mga band. Sa amin, dyan sa Bahak-Bahak laging taga banda sa Pangasinan yung kinukuha nagagandahan yung mga kababaihan dun Lahat po yan, punong-puno po yung plaza namin. Pagdating na nung hapon, Battle of the Bands na sila. Yung pagandahan ng performance. Ay, no, gagaling ko. Nung panahon po ni Mayor Gordon yun, Richard Gordon. Ewan ko lang po ngayon. Namimiss ko yun. No? So, eto po, balik tayo ito. Pasensya na, nasegue natin na. Pasensya na po. Ako po kasi natutuwa kasi at least, itong ating kaibigang mga Hapones, sobra-sobra po ang tulong na ibinigay sa atin. No? Sa previous vlog natin, nagbigay po sila ng grant. Ipinaliwanag ko sa inyo kung ano ang ibig sabihin ng grant para hindi po kayo malito. Baka sasabihin na naman ng mga anti-government yan, ay umutang na naman. Nangutang na naman ng pagkalaki-laking milyong halaga sa bansang Hapon. Hindi po. Uulitin lang natin yung grant po, grant. No? G-A-R... Mali. G-R-A-N-T. Tulong po yan. Aid. Walang babayaran. Kakaiba po yan sa loan. Ayun po yung pagkaka-research natin no? At sinabi ko naman, kung nagkamali po ako, di correct ninyo ako. Kung may iba kayong definition ng grant, di pa? In terms of money. Okay? Ito po, nakita po natin ito. Sinamarize po sa PCO, official Facebook page, yung mga kaganapan o key agreements ng ating bansa sa Japan. O ito po, no? Thank you po sa PCO. Ayan po. Exchange of notes on the official security assistance. Security assistance from Japan to the government of the Republic of the Philippines. Ayan po. Exchange of notes on the non-project grant aid. For the acquisition of construction equipment for road network improvement, implementation, and disaster quick response operation in the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim, Mindanao. Doon po sa BARM. Bibigyan sila ng mga kagamitan doon, construction equipment, para mapaunlad po natin yung BARM at yung mga bayang nasasakupan ng BARM. O di ba, ang galing-galing. Paunlarin natin ng Mindanao, no? Ang gandang resources dyan sa Mindanao. Ewan ko lang kung na-explain ko na sa inyo ito nung first time kong pumunta dyan sa Cotabato City way back 2000. Tagal na po nun. May curfew pa sa kanila. Pero ang sarap po. Sarap ng mga pagkain. Fresh seafoods.
fresh poultry. May fresh poultry. Yung ano po, manok. No? Sarap talaga seafoods dyan sa Mindanao. Very rich sa resources. Di po ba? Ito pa. Memorandum of Cooperation on Mining Sector between the Department of Environment and Natural Resources of the Republic of the Philippines and the Ministry of Trade, Economy and Industry of Japan. Eto pa, sa tourism. Ha? Yan po, yung ODA, no? Development Assistance. Yung isa, unang-una, is security. Sa mga depensa po yun. Yan, yung 4 na slides na yan, no? Napakaganda. No? At eto pa rin po, ang sabi dito, no? Sabihin ko na lang yung title. Yan, no? Yung caption nila. Japan, Prime Minister Kishida vows, vows means promise, continued support to Philippines infrastructure development under PBBM's admin's Build Better More policy. Di ba? Ang ganda. So, kung ano man po yung nakapaloob dyan sa Build Better More policy ni PBBM, tutulong po ang Japan. Di po ba? Ayan. Ang ganda. Di ba kayo natutuwa dyan? No? Continuous ang development natin. Now, nung nandun po siya sa joint session ng Congress kahapon, ito po yung balita sa Politico. Dito na lang po tayo kukuha ng balita sa Politico. Maiksi lang. Golden Age. Japan-Philippines relations is stronger than ever. Ayon po kay Prime Minister Kishida. No? Japanese Prime Minister Fumio Kishida said the Japan-Philippines relationship has reached the point of being called a golden age. Naku, yung mga anti-Marcos dito. Talano gold na naman yan. Di ba? Wala naman bukang bibig yung mga yun eh. Makarinig lang ng word na golden, pasok ka agad talano gold. Alam mo na yung mga utak. Ano pa bang mas patindi sa utak burak? Septic tank? Yung septic tank, pag naluma yung burak din yun. Di ba? Makarinig lang ng ginto eh. Pasok ka agad Talyano. Pukpok ko kaya sa ulo yung mga ginto na yun. Ginto nga. Pero wala naman akong ginto. Ano po bang mas mahal? Ginto o diamond? Ayan. Sige, sulat nyo dyan sa comment. At kung meron kanyang dalawa na yan, pwede ba? Mag-share naman kayo. Joke lang. Para naman di kayo maboring dito sa ating vlog. Kayo naman eh. Huwag kayong masyadong serious. Kailangan merong joke. Di ba? Ito po. In a speech before the special joint session of the House of Representatives and the Senate on Saturday, Kishida said the Philippines is an irreplaceable partner for Japan. Hindi daw pala tayo may pagpapalit. Di po ba? Irreplaceable. Hindi tayo pwedeng palitan. No, talagang matindi po ang kanilang sigurong interest din sa bansa natin. Yan ang maganda. May interest sila. Pero they have to be friends with us. Yan ang tamang pamamaraan. Kung baga, ikaw, meron kang interest sa amin, may gusto kang ibenta, no, may gusto ka sa amin, wag mo kaming daanin sa backdoor. Baka mag-alarm yan. Mag-doorbell ka sa pintuan, yan. Magpasintabi ka, yan po. At ang ganda ng sinabi ng Japan, irreplaceable. Diba? Siguro, ikaw PM Kishida, gusto mong makuha yung Yamashita Gold? Gusto mo bang makishare sa amin? Ganon. No, hindi pwede. That's for the Filipino people already. Iniwan na ng general mo yan dyan. Amin na yan. No? Finders keepers. Joke lang po. Pero sabi niya, irreplaceable. So, the word irreplaceable sa mga katulad kong mga hindi gaano marunong mag-English, hindi po mapapalitan. Kung baga may nasirang very antigo na isang bagay sa inyo, nasira na break, wala na. Antik na eh. Wala nang mabibili pa. Kung bagang mangyari na lang dyan, restoration. Imposible naman tayo magkaroon ng restoration dahil hindi naman natin sisirain ang pagiging kaibigan natin sa Japan and ganun din sila. Kaya nga tinawag na irreplaceable.
hindi pwedeng mapalitan. Hindi ka palit-palit, no? Kumbaga yung jowa nyo, pwede nyong palitan. Pero ang relasyon natin sa Japan, hindi pwedeng palitan. Nakakasya ko, napunta na naman sa jowa o misis, no? Grabe naman kayo. Pasensya naman kasi itong RTIA na to, nandiyan pa sa YouTube, napapanood ko pa yung mga awayan ng mga mag-jowa. Utragis na yan, imbis na personal na lang yan eh. Tinitelevise pa, pinapublic, kakasar. No? Ito po sabi ni PM Kishida, "Today, Japan-Philippines relationship has reached the point of being called a golden age. This year also marks the 50th anniversary of the friendship and cooperation between Japan and ASEAN, and in December, we will host a commemorative summit meeting in Tokyo." Oh, naku, mukhang pupunta ang presidente dyan. Sama naman ako dyan, First Lady. Bigyan mo naman ako ng imbitasyon. Di ba, dyan sa PCO, oy, si Tokis, oh, gusto daw pumunta ng Japan, gusto makita yung cherry blossom, December. Baka naman bigyan nyo ako ng ID card, oh, maski na isang araw lang. Ay, ang tanong, ay, wala pala akong pamasahe. Paano yun? May ID nga ako. Wala man akong pamasahe papuntang Japan. Ay, wala rin. First Lady, nandito yung kambal ng anak mo. Nangungulit. First Lady Lisa, hello. I love you po. Di ba? Uy, kayo naman dyan. Yung mga nakakilala kay First Lady, baka naman. Konting hi lang kay Toki, so marinig lang natin. Tuwang-tuwa na tayo. Alive na tayo. Para na tayong, anong tawag doon? Yung panapan ka ng isang boy band, girl group, ganun. Pag nakita mo, nahihimatay ka. Eh baka mahimatay ako ito pag sinabi ni First Lady, "Hi, Simply Toki, vlog, kambal ni Marcos." Kambal ni Marcos, kambal ni Sandro, love you. Continue what you're doing. Ganun sana, no? Kaso sabi siguro ni First Lady, sino ba yung nagsasabing kambal ng anak ko? Napagalitan pa ako. Wag na, uy. Ang kulit, no? Okay, ito pa. Against this backdrop, I am very delighted to have the opportunity to visit Manila for the first time as Prime Minister and to express my views on Japan's foreign policy, including strengthening relations with the Philippines and ASEAN. In 1977, Kishida said former Prime Minister Fukuda Takeyo delivered a speech in Manila in the presence of then President Ferdinand Ferdinand Marcos Sr. Oh, wow. Galing, no? I am reminded that in that speech, he expressed his desire to build a heart-to-heart relationship of trust with Southeast Asia, including the Philippines, as equal partners. About a half-century has passed since then. Exchanges between our two countries have deepened, and today, the relationship between Japan and the Philippines is stronger than ever. Okay, very good. Arigato. Arigato gozaimasu. O, di ba? Ganun. Tayo sabi doon ni Google thank you daw, arigato di ba? Ayun na po yun, thank you po. The Japanese leader said that bilateral relationship between the two countries has not always been smooth sailing. Correct naman. We cannot forget the endeavor of our predecessors based on the spirit of tolerance, including the pardon of Japanese war criminals by President Quirino in 1953. Tignan nyo, ang bait natin, ano? Ang dali natin magpatawad. Which paved the way for our two countries to overcome difficult times and build the friendly relationship we enjoy today. Correct. O sana hindi na mangyari yan, ha? Kishida said more than 300,000 Filipinos are currently living in Japan. Ay, dagdagan pa natin. Di po ba? O, ba po, thank you, PM Kishida, for your friendship. Thank you, Japanese people, for considering the Filipinos as your friend. I hope we become mere friends, no, family, in the South, in the Asia region. Okay, yun lang po. Sip-sip ka naman, Tokis. Pakialam ninyo. Ako ito, hindi kayo, di ba? Sorry naman, di ba? Ito pa po. Habang nandun na rin siya sa Senate, binanggit na rin po ito. Dito sa politiko, salamat dami yung news. Japan, PM Kishida vows to help boost PH defense capability. So, di ba? Magbibigay nga siya ng yung grant. Ito po sabi niya.
In his speech during the joint session of Congress on Saturday, Kishida said the Japanese government concurred with President Marcos Jr. to commence the formal negotiations of a Japan-Philippines Reciprocal Access Agreement o yung RAA. No? Japan will continue to contribute to the enhancement of the Philippines' security capabilities, thereby contributing to regional peace and stability. Japan intends to further deepen strategic cooperation with the Philippines in the future. Kishida said the last pillar of the new free and open Indo-Pacific is extending efforts for security and safe use of the sea to the air. The Japanese Prime Minister said Japan has provided 12 ships to the Coast Guard to play a part in improving the Philippines' maritime security capability. He added that a Japanese firm delivered a warning and control radar to the Philippine Air Force last month in order to improve air domain awareness. Oh, wow! Galing-galing naman. Also, yesterday, Japan agreed with the Philippines to provide coastal surveillance radars to the Philippine Navy as the first cooperation project in the world under Japan's newly established official security assistance this year. Correct. Ang galing, ano? Daming ibinibigay sa atin. Grabe, mga kababayan. O eto na po mga kababayan, ano po ang masasabi ng ating mga mambabatas? Mostly yung dalawang leader ng Congress, si Speaker Martin at si Senate President Mig Zubiri. Sa balita po ng GMA News Online, Zubiri, Romualdez, see smooth implementation of Philippine-Japan Security Pact. Okay? Congressional leaders on Saturday expressed confidence that the Philippines plan Reciprocal Access Agreement with Japan will be implemented smoothly. Ito po mga kababayan ang sabi ng dalawang leader tungkol dyan sa RAA o yung Reciprocal Access Management. Senate President Miguel Zubiri and House Speaker Romualdez gave such responses when asked if the RAA will be akin to the Visiting Forces Agreement with the United States could lead to possible abuse kung yun daw pong RAA, no, na gustong mangyari ng ating bansa sa Japan, katulad po ng BFA, yung Visiting Forces Agreement, ay magkakaroon din ng posibleng abuse. Sinong mag-a-abuse? E di yung mga kasama dun sa RAA, which is the Japanese soldiers. No? Kasi may nangyari pong ganyang instances. Ano ang sabi ni Zubiri? Zubiri, however, said that these incidents were isolated cases. The BFA had been there for almost 30 years. And since we have approved it, there have only been 2 major incidents of violations of law involving American troops. How much more if it involves very disciplined, very disciplined, Japanese self-defense forces? I doubt very much that it will be a big issue, Zubiri said at the sidelines of the ceremonial turnover of the House-approved proposed national budget. The Japanese self-defense forces are very disciplined, and RAA has guidelines which they cannot violate. Follow the Philippine laws. It also applies to all soldiers. If they are in Japan, they should follow Japanese law. Correct, tama naman. Para magkaroon po ng wala ng abi-aberya, you have to follow the law. Huwag mo nang bigyan ng sakit ng ulo ang sarili mo. No? Anong mapapala mo if you violate a law? Eh di mabibilanggo ka. Makakasuhan ka. What good is that? Di ba? Wala. Violator ka ng batas. Ganun yung China. Violator. Di ba? Tingnan mo, sa kaka-violate nila sa atin. Ha? Ano nangyari? Oh, the world is turning against them. Oh, buti nga. Kasi pinangangalandakan natin, hindi na po tayo tamilmil ngayon. Hindi tulad nung previous administration. Nakaganon. We, in the Senate, who will ratify the RAA, are ready to discuss it, and we already have the majority. Oh. Siyempre, may kokontra dyan. We need more than 16 votes, and I believe we have more than that to ratify the RAA in the Senate. Correct. Diba? The ceremonial turnover happened after Japanese Prime Minister Fumio Kishida addressed Congress in a special joint session wherein the Japanese leader will underscore the importance of fortifying alliances to protect rule-based order
and freedom of navigation in the West Philippine Sea. Tingnan nyo, naniniwala ang bansang Japan na dapat magkaroon ng freedom of navigation, hindi lang sa West Philippine Sea, kundi dyan po sa Indo-Pacific. Pero may isang gunggong, may isang bully na gustong angkinin ang buong karagatan, hindi lang ang kanyang daw South China Sea. Di po ba? Ito po sabi ni Subiri, the RAA will allow our interoperability and cross-training between our two forces not only in the times of self-defense, but also in the times of calamity. Lagi naman tumutulong ang Japan sa atin. Naalala nyo yung mga baha-baha dati? Saka yung oil spill? Diyan sa Mindoro? Sinong unang tumulong sa atin? Nalit pa nga ang US O ang China? Walay! Hinayaan tayo habang tayo ay bala dun sa oil spill. Nandun sila sa West Philippine Sea, hakot dito, hakot dun, sira dito, sira dun. You know? Kala nila, no? Tinitake advantage nila yung mga natural disaster na nangyari sa ating bansa kasi doon tayo nakapokus sila naman, biyan sila, dito tayo. Nakaw dito, nakaw doon. Hinayaan natin, kaya yung nakaangkla na sila, ay umalis. Diba? Ang dami na nating analogy diyan. Kasi nga, in-spoiled. Sino nang spoiled? Sulat nyo kung sino. With RAA, Japanese forces can be immediately of aid to us when there is a calamity such as the scale of Yolanda. They can easily assist our armed forces and our civilian servants in helping our people. Romualdez, for his part, said the BFA has imparted deeply ingrained lessons as to how foreign military forces should conduct themselves. And accountability can be easily pushed with practically everyone having a mobile phone that can instantly film irregularities. In this age of technology and social media, people are more aware of how they should behave. Besides, our past experiences with BFA left indelible lessons, including that we should always respect women. Correct. Ay, mambastos ng babae. Dapat nga yan nilalab sila, love. Nilalambing, ganyan. Diba? Lalo na kung may mga asawa na kayo, mahalin nyo asawa ninyo. Kasi sabi nyo, for better or for worse. Diba? Ganun yun. Till death do you part. Huwag na kayong mag-MWF. Diba? Ganun yan. Napag-uusapan sa lahat ng bagay. Diba? Ang ganda na magkakasabi ni Romualdez. We should always respect women. Di ba? Kasi huwag nang titikim ng ibang putahing adobo. Kung wala nang tinola, wala nang sabaw, di magluto ka ng sabaw. Magpakulo ka lang dyan ng tubig, lagyan mo ng Knorr cubes, okay na yun, lasang karne na yun. Lagyan mo lang yung onion yung gulay ng onion, onion rings ba tawag doon? Di ba? Ganon. Okay na. Lagyan mo asin. Sabaw na yun. O at least hindi ka pa nagkasala. Di ba? Kung may takot ka sa Diyos, hindi mo gagawin ito na hindi ka mo rumispeto ng babae. Hindi mo respetuhin ng asawa mo o yung nanay mo. Tindihin mo. Bago ka gumawa ng pagkakasala, ikaw lalaki, halimbawa ako. Isipin mo muna. Hindi lang yung misis mo, kung may anak kang babae. Ano lang nila? Di trauma pa sila. Diba? Ayun lang po, hindi naman po sa nagmamalinis tayo, no? So kung babae naman, respetuhin nyo rin ang lalaki. Hindi lang naman, dapat vice versa din, reciprocal. Di po ba? Ulitin ko rin sa babae. Kayo dyan. Sabihan lang kayo, ang ganda-ganda mo. Wow, baka naman. Diba? Isip-isip din. Kung may jowa na kayo, may mister na kayo, love your partners. Di po ba? Unless otherwise, something hindi maganda nangyari. Di ba? Yan. Yun lang po yung ma-advise ko. Hindi naman po ako love expert. Pero nanumpa kayo, no, di ba? Whether sa simbahan o sa munisipyo, di ba? For better or for worse. Di ba? Till death do you part. Meron nga dito, mga kababayan, segue ko lang. Ganda kasi na sinabi ni Romualdez Nababalitaan ko dito, namatay yung asawang babae. The following week, namatay yung asawang lalaki. How many years silang kasal? 60 years. Yeah. Kaya ibig sabihin, hindi nga sila till death. Nag-part nga sila. Pero sumunod naman. A week after. Yun talaga ang true love, di ba?
Sabi nga nila, yung true love, di talaga mamamatay yan. O bakit, di ba? Sino ba ang true love ni God? Di ba? Tayo! Sino ang true love ni Jesus Christ? Tayo! Kasi tayo ang church. Di ba? Ay, napunta na doon. Okay, balik tayo dito. Kung ano nang pinagsasabi mo to. Okay, balik ka na. Ito na po. That is why we are confident that our relationship will remain smooth sailing given this agreement. Aside from the United States, the Philippines has also a status of forces agreement with Australia. Good job. What ang ano ko lang diyan, ang reaction ko lang diyan. Good job. So at least itong ating dalawang leader diyan sa Congress, they are so happy, they are so jubilant, no? Tuwan-tuwa sila na at least kahit papaano yung matagal na nating kaibigan, lalong pinagtitibay ang ating agreement in many aspects, no, yung ODA and OSA, no, sana matupad yan. And thank you very much to our once again to our Japanese friends, no. I hope it will be a lasting relationship between our two nations, no, in support of this administration. Maganda po sa tingin ko yan, no. Okay, kasi talagang ano tayo yung kawawa tayo, mga kababayan, tapos ipinipinta pa, no, nire-reverse pa nitong bullying China yung ginagawa nila. Tayo pa sinisisi, tayo pa ang naging bully, di ba? Tayo na nga yung kaliit-liit na bansa. Pati yung barko natin ang liit-liit. Ganito yung kanila. Tayo daw ang bully, tayo ang nagpro-provoke. Yung mga gonggong pala kayo, di ba? O eto po mga kababayan, no, meron pa po kasing gagawin ang PCG, no? PCG eyeing around 5 more units of patrol vessels from Japan. Okay? The Philippine Coast Guard is planning to acquire from Japan 5 additional units of Teresa Magbanwa class patrol vessels, which is the largest class of ship in its fleet to date. Oh, laki nito. We will purchase additional ships. Ay, talagang bibili po tayo. Hindi po ito grant hindi loan. Iba po ito dun sa kasi pang patrol Iba po yung ibibigay ng Japan na sinabi natin sa inyo dati. They will give free patrol boats, no? Ito talaga sabi purchase. Ayun po ang sabi ni Admiral Ronnie Gaban, no? As of now, we are talking about buying around 5 ships or more than that. Uy, kano kaya isa yan? PCG spokesperson Rear Admiral Armando Balilo later clarified that Gaban is referring to the purchase of 97-meter multi-role response vessels. Wow! To date, the PCG has 97 MRRBs also manufactured by Japan. BRP Teresa Magbanwa and BRP Melchora Aquino. Ay naku naman, bakit naman dadalawa lang? Oy, PBBM, dagdagan mo iyan. Tama lang 5, gawin nyo na pong 10. Akala mo daming pera. Dami naman pera si Madam Meldy. This MRRB class based on Japan's Kunigami class design has a maximum speed of not less than 24 knots and an endurance of not less than 4,000 nautical miles. PCG said this type of ship is capable of conducting sustained maritime patrols in the country's maritime jurisdictions, including the West Philippine Sea and Philippine Rice. Wow, ang galing naman mga kababayan. Yan, dapat ganyan. 2 ay 5, sana maging 10 na o kaya 20. Masyado ka naman tokis, masyado kang dyan, andilantado. Hindi, lang po yun, mga kababayan, kaibigan. Wishing. Di ba? I'm just wishing. Kayo naman, pagbigyan nyo na si Tokis, kayo naman talaga. O eto po, mga kababayan, idadagdag na rin natin. Nakita ko lang po kasi ito sa Philippine Coast Guard official Facebook page, no? Kasi nakukulangan ako doon sa report Ito. Look, sabi nila, the Philippine Coast Guard has welcomed the Japanese Prime Minister Fumio Kishida, kasi bumisita po siya, who paid a courtesy visit at the National Headquarters Port Area Manila. During the meeting, PCG Commandant Coast Guard Admiral Ronnie Gilgaban recognized Japan as one of PCG's most generous and steadfast partners, especially in upgrading its capabilities in achieving modernization. We look forward to further strengthening the bonds of friendship that have always defined our relationship. On behalf of the men and women of the Philippine Coast Guard, I express our profound gratitude to His Excellency, Prime Minister
Kishida, for your visit and the continued support of Japan. We are truly honored by your presence and look forward to deepening our ties through various cooperations and collaborations, initiatives towards maritime safety and security. Afterwards, the Japanese Prime Minister boarded BRP Teresa Magbanwa, one of the two 97-meter multi-role response vessels of the PCG constructed in Japan. Yung isa, BRP Melchora Aquino, yung binasa natin kanina. Since its commissioning into the Coast Guard Service in May 2022, bago lang po last year, the BRP Teresa Magbanwa has been active in conducting maritime security and maritime safety operations in the Philippines exclusive economic zones. It also safeguards Filipino fishermen and upholds the country's sovereign rights in the West Philippine Sea. Moreover, the 97-meter multi-role response vessel performs search and rescue missions as well as humanitarian assistance and disaster response effort. Ambassador of Japan to the Philippines, Kazuhiko Koshikawa, and the Department of Transportation Secretary Jaime Bautista were also present during the event. O, tignan nyo na lang po yung mga larawan na yan, no? Galing po yan, courtesy of Philippine Coast Guard official Facebook page. Okay? Now, eto po, meron pong mga grupo, gusto pong yung manawagan sa Prime Minister po ng Japan. Ito po yung ating mga lola, no? Sana po mapakinggan po yung kanilang hinaing o kanilang demand at para maibsan yung kanilang mga hinanakit, no? Pasensya na po, isasama lang natin. Mananawagan na rin tayo. Tulungan na rin po natin tong mga lola natin. Comfort women to Japan PM Kishida. We demand recognition and reparations. Ayan, ano po ba yung ibig sabihin ng reparation, no? Tingnan natin, tanungin natin si AI natin, no? Anong ibig sabihin niyan? Reparation. O, noun daw po 'yan, no? Restitution, compensation. Ayan. The making of amends for a wrong one has done by paying money to or otherwise helping those who are been wrong. O, parang gusto nila ng compensation, in other words. Okay? With the visit of Japanese Prime Minister Fumio Kishida, a group of former comfort women, no, yung sa mga kabataan kung ano po ang ibig sabihin ng comfort women, no, sila po yung na-abuse, sexually abused po sila nung mga Japanese soldiers noong panahon ng World War II. Okay, bakit kaya hindi isinama ito nung panahon ni Presidente Elpidio Quirino noong 1953 nung pinatawad niya ng Pilipinas ang mga Hapon? Sana na-include ito na bayaran ng bansang Hapon noon nung panahon na yon itong mga ginawa nilang Pilipina comfort women. Para at least itong mga to hindi na po naggaganito. It's been how many years? No? Kung natapos yung World War II noong 1945 sa ating bansa, ilang taon na po yan, mga kababayan? 78 years. O hanggang ngayon may tumataghoy pa rin. No? So, siguro, matatanda na to, mga lola na ito, no? Totoo ba? 78 years, oh. Ito po ang sabi ni Advocacy Group Flowers for Lolas Co-Convenor Teresa Angsi. Ang lola naman. Teresa Angsi. With the presence of the Japanese Prime Minister Kishida now, we reiterate our demand. Oh, nagdidemand talaga sila. That the Japanese government recognize the comfort women and make reparations for them. There are very few survivors of them. O, baka hindi naman si Teresa Angsi yung biktima noon. Hindi siya comfort women. The group also said there were no reparations given to the comfort women in 1945 as there was no recognition nor acknowledgement of them. Japan has never fully acknowledged its war crimes against Filipino women but is now calling again our war measures to the Philippine government. Lila, Filipina Executive Director Sharon Cabusao Silva added,
In 2018, the Department of Public Works and Highways dismantled the statue representing Comfort Women in Rojas Boulevard, which also bore a marker of the National Historical Commission of the Philippines for a Drainage Improvement Project. Oy, ibalik nyo po yan. Saan nyo po nilagay yan? We have to recognize this, kasi mga lola po natin yan, mga kababayan po nating Pinoy. Now, if the good government of the Japan, if you can, by God's, by prayer na lang po siguro, hopefully, mapansin po itong mga lola natin, unti na lang naman po sila diyan, kahit papaano bago po sila, alam nyo na, mabigyan po sila ng recognition at reparations. Kung totoo man na hindi pa sila nare-recognize at nako-compensate ng bansang Hapon. Siguro naman mapakinggan na yan, ipagdasal na lang natin. Nakakaawa naman po yung mga lola natin, So, cause po nila yan. So, sana, kahit pa paano, by God's grace, maantig ang puso ng Prime Minister, depende po yan sa gobyerno nila, Hopefully, by God's prayer, mga lola, mapansin po kayo at mabigyan kayo ng just compensation, Yan lang po masasabi natin, kababayan po natin, respeto po natin ang mga lola natin. Ayan po kasi ang tinuro sa amin. Respeto, sa matatanda. Bag po, mga lola. Sana po ma-recognize na po. Ako nire-recognize ko po kayo, kaso wala po akong pang-recompensate sa inyo. Pasensya na po, naiyak ako sa inyo. Naiyak ako sa plight ng mga lola natin. Pagdasal po natin sila, mga kababayan. Sana po makilala na sila ng bansang Hapon at siguro give them a proper yung itong bansang Hapon sa ating mga lolas na biktima ng karahasan ng mga sundalong Hapon, Sa bagay talagang mangyayari yan, pero at least kasi mga aggressor sila nung panahon na yon, itong mga Hapones, they have to recognize that one, Sana po mabigyan po ng recognition and just compensation ang mga lolas natin, Okay? So yan po mga kababayan, Ano pong masasabi niyo diyan sa ginawa ng bansang Hapon pagdating sa ating ODA, Official Development Assistance, and Official Security Assistance, Yung mga pinakita nating slides sa inyo, galing po yun sa Presidential Commission's Office, yung report ng PCG, at itong ating dalawang leader ng ating Kongreso, at ito pong ating mga lola, Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.